Oh, reloading, driving, flipping it up and in, and the foul. There is no doubt na sina Jalen Green at Jordan Clarkson, mga kapatrol, ay merong dugong Pinoy, kaya they are supposed to be eligible to play as a local sa Gilas. Pero in the case of Jalen Green, na nakapaglaro na siya sa Team USA, kaya ito ang magiging hadlang niya dahil according sa FIBA, ay dapat sa isang bansa lang maglalaro ang isang player. Pero in a shocking turn of events, ay si Eric Gordon na nakapaglaro na sa Team USA ay pinayagan ng FIBA na makapaglaro sa Bahamas dahil meron siyang dugong Bahamas dahil taga roon ang kanyang ina. Ang tanong, papayagan kaya si Jalen Green na maglalaro sa Gilas for the same reason? And how about Jordan Clarkson? Merong dugong Pinoy and reportedly, merong Philippine passport bago siya nag-16 years old. Well, to be honest, this news about Eric Gordon is a welcome news, and who knows, darating ang araw na papayagang maglalaro as local si Jalen Green at Jordan Clarkson that will make Gilas Pilipinas not just a team to reckon with in Asia, kundi sa buong mundo. The present Gilas team at dagdagan mo pa ng Jalen Green na isang second pick overall sa NBA by Houston Rockets at Jordan Clarkson na isang NBA Sixth Man of the Year awardee ay siguradong pang top 5 ang talent ng Gilas sa buong mundo. Imagine the first 5 composed of Kai Sotto and Junmar Fajardo sa front court at sina Jalen Green, Jordan Clarkson at Justin Brownlee. Well, kahit Team USA ay mahirapan sa lineup na to. Sana ipapayagan ng FIBA sina Jalen Green at Jordan Clarkson na maglaro bilang local at si Justin Brownlee naman ang naturalized player. But whether it will happen or not, it remains to be seen. Pero at least, meron ng precedent ang case na Eric Gordon na merong similarity sa case na Jordan Clarkson at Jalen Green. Kung pinayagan si Gordon, ay dapat papayagan rin sina Green at Clarkson to play as local. Pero in reality, ay mukhang napakahirap itong mangyayari dahil kung si Jordan Clarkson ay ilang beses nang nilakad ng SBP, ay hindi pinayagang maglaro bilang local noong sa FIBA World Cup, kaya gustuhin man nating magiging excited with the prospect of having Green and Clarkson as local, ay hindi talaga pwede. Well, at least for now. Pero who knows, baka mag-iiba ang tuno ng FIBA at papayagan nila na maglalaro ang dalawang NBA players natin. With Kai Sotto playing at center paired with Junmar Fajardo, ay magkaroon tayo ng napakalakas na starting 5 na siguradong katatakutan ng buong mundo. Kung kina Kai, Junmar at Brownlee nga ay takot na ang mga European teams, how much more kung merong dalawang legit NBA superstars sa team? Well, I don't want to give false hope sa mga Gilas fans, pero this is interesting knowing na pinayagan ng FIBA si Eric Gordon na nakapaglaro na sa Team USA pero maglalaro ngayon para sa Bahamas. Ito na ang pagkakataon ng Gilas na makakuha ng podium finish sa Olympics. Naka-third place na kasi tayo noon sa FIBA World Cup na tinawag pa noon ng World Championship. At shout out at Boss Jojo Channel. Gagawa talaga ng paraan tong Chinese para matalo ang Pilipinas. Baka inoperahan ng milyon yan. At shout out at Boss Jojo Channel again. Malaman yan kasi nakikita ng mga coaching staff. Di niya maidinaye. Siguro sa susunod, di na kunin yan. Palitan na lang. At balitang NBA naman. Extension offer ng Los Angeles Clippers nakakabastos ayon kay Paul George. Ipinangalandakan ni Paul George sa kanyang podcast na ayaw niya sanang layasan ang Los Angeles Clippers pero disrespectful daw ang offer ng team. Pumirma na si Paul George ng 4-year, $212 million contract sa Philadelphia 76ers. Ayon naman kay Los Angeles Clippers owner Steve Ballmer, ibinigay lang daw nila ang best offer sa ilalim ng bagong collective bargaining agreement ng NBA. I love Paul, ani ni Ballmer. Nang ipasilip sa media ang bagong home arena ng Los Angeles Clippers. Ayaw na niya pakawalan ang big man, pero nangyari na. He wanted to go and I respect him for that.
Dagdag pa ni Ballmer, basketball players don't have that many years in their lives to really make money, etc. I wish he was here, and I wish him well. We got a lot of great players. We added that we couldn't have been able to add otherwise. Muling pinapirman ng Los Angeles Clippers si James Harden. Idinagdag naman sina Derrick Jones Jr., Nicholas Batum, Kevin Porter Jr. at Mo Bamba. Posibleng galing ito sa naipon nang hindi pumirma sa kanila si Paul George. At tinrade din ng Los Angeles Clippers si Russell Westbrook sa Utah Jazz kapalit kay Chris Dunn. At ang Dallas Mavericks bet ang pagbabalik ni Spencer Dinwiddie. May isang spot pang bakante sa roster ng Dallas Mavericks para sa 2024-25 season. At ayon sa ulat ni NBA insider Max Stein, tinitimbang ng Dallas Mavericks kung ibabalik ba si Spencer Dinwiddie. Nangangamoy reunion dahil naglaro na rin dati si Dinwiddie sa Dallas Mavericks noong 2022-23 season. At magiging solidong backup si Dinwiddie, 31 years old, kina Luka Doncic at Kyrie Irving. At si Klay Thompson na rin para sa Dallas Mavericks. Binayaran ng Toronto Raptors ang kontrata ni Dinwiddie. Tinapos niya ang 2023-24 season sa Los Angeles Lakers. Napunta siya sa Brooklyn Nets noong February 2023 sa Kyrie Irving trade. At habang nasa Mavericks, nag-average ang 6'6" guard, 10-year veteran, ng 17.1 points, 3.1 rebounds, 4.9 assists per game. At noong sa Brooklyn Nets at Lakers siya, nagsumiti si Spencer Dinwiddie ng mga numerong 10.5 points, 2.7 rebounds, at 4.7 assists. Maliban kay Klay Thompson, kinuha din ng Dallas Mavericks sina Najee Marshall at Kenton Grimes. Tinitingnan din ng team kung pwedeng papirmahin sina Dennis Smith Jr. at Talen Horton-Tucker. Sa Dallas din sinimula ni Smith ang kanyang NBA career bago dumating si Luka Doncic noong 2018. Mula 2017 to 2019, nag-average si Smith ng 14.5 points, 3.5 rebounds, and 4.9 assists. Sa 3 taon naman sa Los Angeles Lakers at sa Utah Jazz, nagsumiti si Horton-Tucker ng 10 points per outing. Ang mga manlalaro ng Dallas Mavericks ay masigasig sa kanilang pag-iensayo at pagbibigay pansin sa pag-recover sa susunod na season. Dahil mahalaga ang oras na to para sa Dallas Mavericks pagkatapos ng kanilang run tungo sa NBA Finals, ang ilan sa kanilang mga kabataang talents ay nasa Las Vegas pa rin at lumalaban sa NBA 2K25 Summer League.